Ibigay po natin yung ngiting may pananampalataya. Amen? Again, good morning po sa ating lahat. At ang buhay po natin ay pabuti na pabuti, paganda ng paganda, paayos ng paayos, pabanal ng pabanal, at syempre, payaman ng payaman, hindi lang sa espiritual, kundi sa tayurin ng bulsa. Sabihan mo yung katabi ngayon, marami kang pera, i-claim mo yon. Amen? Ay, anong gusto mong bati sa'yo? Wala kang pera. Di ba? Mas mainam na yung bati, marami kang pera, mangyayari yon. Amen? Tandaan po natin, depende sa ating pananampalataya, ang mga bagay na ating tinatanggap. Again, Proverbs 18 verse 21 speaks and declares na kung ano yung ating dinideklara, kung ano yung sinasabi ng ating mga labi, ito man ay pagpapala, ito man ay mga ideas na ikaw ay naghihirap, ito yun ang aanihin mo. Kaya mas maganda na masanay tayong bumati na marami kang pera. Amen. Para hindi kayo naniniwala. Yung katabi mo, marami ang pera. Itsura pa nga lang, madami ng pera. Amen. Sige po, let us declare our tool verse in Book of Luke chapter 4, beginning verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recover of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus. He is the anointed one. Atin pong J1 culture, sabay-sabay po. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And the last is, I am not extreme. Sabay-sabay po nating panghawakan. Ako yon. Yung may pananampalataya, ako yon. Sabihan mong katabi mo, ikaw yon. Amen. Napakasarap po na may pinangahawakang salita ng ating Diyos. Kasi kung wala tayong pangahawakan, ay saan na tayo kakapit? Huwag po kayong kakapit sa patalim, ha? Alam naman natin, kung yung mga taong kumakapit sa patalim, nasusugatan. Eh ayaw ng Lord, nasusugatan tayo. Amen? Eh kapag tayo kay Lord kumapit, umaayos tayo. Ang sugat gumagaling. Kaya nga po, pag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, gumaganda ang buhay. At hindi lang ang buhay, even yung ating mga looks. Tingnan mo ang katabi mo. Kung yay umatid nung last Sunday, check mo ngayon. Kung babae yan, lalo yung gumaganda. Kung lalaki yan, grabe, pumuputi ka na, pre. Di ba? May iba po talagang kilos ng kapangyarihan ng Diyos sa mga nai-inlove sa Panginoon. Sige po, ang ating pong pag-aaralan ngayong month na ito is about righteousness. May kisabi, righteousness. At ang title po ng ating pag-uusapan is about living under God's righteousness. Sandali po tayong mag-pray. Sige po, samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Sandali po tayo mukha at pumikit. Abba Father, we entrust to you this message. Yung nagmumula sa iyo, Panginoon. Allow me, O God, na maging channel mo lamang ng iyong dakilang kalooban. Help me, Holy Spirit. Anoint my lips. Anoint the ears of the hearer. At walang anumang maling interpretasyon ang makuha naming lahat. Kundi yung kalooban mo lamang, yung kaunawaang nagmumula sa iyo, ang lubos na maghari sa amin. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Say hallelujah. Kapag po tayo ay nag-grow sa righteousness ng Panginoon, marami talagang nababago tayo. Marami talagang nababago sa ating buhay. Dahil kung wala tayong divine standard, makikisabi, divine standard. Kung walang divine standard, chaos ang buhay. Chaos ang community. Walang kayusan kung wala tayong standard.
Kaya nga po, sa isang typical na company, kung ang kailangan nila ay mga elite na tauhan, yung tipong mabilis ang pick up, sa mga series of tests, nagkikreate sila ng mga examination and interview na ang ipalalabas ay yung mga mabilis ang pick up. Makikisabi sa iyong katabi, mabilis ba ang pick up mo? O malakas lang ang pick up line mo? Pwede, no? Di ba? Pwede parehas? Amen. Sino po dito malakas mag-joke? Amen? Meron pong ganun malakas mag-joke, kaya lang slow ang pick up. Bago pa tumawa, mga 2 minutes, ha! Delay. Di ba? Ngayon, kung pag-uusapan po natin is about God's righteousness, ano po ba ang dapat nating maunawaan sa ating Ama, sa ating Abba Father? Kasi ang sabi ng Panginoon, we can understand our Abba Father in heaven through Christ. Kaya nga po, kapag hindi tayo nagkaroon ng magandang relationship kay Jesus, yung ating knowledge about our Creator ay nalilimitahan. Kaya nga po, magpasalamat tayo sa Panginoon. The greatest act of God's righteousness is when He allows our Lord Jesus Christ na yung kanyang pagiging Diyos, yung pagiging hari niya sa piling ng ating Abba Father, iniwan niya for our sake, para sa ating kaligtasan. And considering na ang kabutihan ng Diyos ay mararanasan lamang sa kanyang katwiran, naniniwala po ba tayo ng Panginoong Diyos natin ay pantay-pantay? Honest talk po tayo. Naniniwala ka ba na ang ating Diyos ay pantay-pantay? Kasi may mga tao hindi naniniwala ang ating Diyos ay pantay-pantay ang pagtingin. Kasi may nagsasabi, si Lord daw ay righteous lamang sa mga ginugusto niya. Which is somehow, totoo yun. Pero kailangan po nating makita ano ba ang perspective ng ating Diyos about His righteousness. At kailangang makita po natin, lahat tayo ay nabubuhay under His sovereign righteousness. Kaya ito po yung number 1 natin. God's righteousness always comes with great favor and protection. Sino pong naniniwala doon? Na kapag sumasayo ang katwiran ng Diyos, mararanasan mo ang favor at protection ng Diyos. Sabi ng iba, hindi ko kailangan ang Diyos. Hindi ko kailangan ng sino man. Kasi ako, sapat na. Malakas ang tama sa sarili. Amen? Aba, ito tunay naman, malakas ang tama sa sarili. Kasi, it might be, meron siyang napatunayan. Proven and tested yung kanyang claim. Kaya malakas ang tama sa sarili. Kasi meron siyang fruit or mayroong naging bunga ng tagumpay. Ngayon, kung ang ating number 1 point, ang tinutukoy ni Lord is great favor and protection under His righteousness, paano yung hindi naman nabubuhay na may Diyos? Yeah? Na nabubuhay na wala namang God's word sa puso, pero yumayaman, nagiging maayos din ang buhay. Parang hindi pantay-pantay si God. Di ba? Wag po tayong maging play safe na to think na nararanasan mo Ikaw mismo nagtatanong Lord, sumusunod na naman ako sa iyo, ba't parang naghihirap lalo ang buhay ko? Di ba? When we realize na sa ating buhay, ginagawa naman natin ang kalooban ng Diyos, pero bakit naghihirap? Bakit yung masasama, yumayaman pa? Di ba? Wag po tayong maging manhid na sa mundong ginagalawan natin, hindi talaga fair. Pero under God's righteousness, patas lang po. Walang kinikilingan ng Panginoon. Alam niya lang kung paano dalahin ang kanyang character. Amen? Sino pong naniniwala doon? Na ang ating Diyos ay character niya pagiging righteous. Hindi po natin pwedeng alisin ang righteousness ng Diyos kasi ito'y character niya. Nature ng Diyos ang maging righteous. Nature ng Diyos ang pagiging righteous. Amen?
Kaya, pansinin po natin ito in the book of Psalm 145, verse 17 to 21. The Lord is righteous in everything He does. He is filled with kindness. Pwede po bang sabihin sa iyong katabi, kindness? Ang righteousness ng Diyos may kalakip na kindness. Paano ba natin i-define ang kindness? Maamo, marahan, hindi nagagalit, ramdam ang concern, di ba? Mga ganon. Pero sa mundong ginagalawan natin, maraming taong nabubuhay ng righteous, pero walang kindness. Di ba? Merong alam ang totoo, alam ang tama, pero hindi mo maramdaman na yung pagiging kind niya. At marami pong ganitong nangyayari sa mundong ginagalawan natin sa mga lawyer. Sino po ditong may kamag-anak na lawyer o gusto mong maging lawyer? Diba? Sino po ditong gusto maging lawyer? Parang nagbago na yata ang isip ko, Pastor, nung parang baka pag naging lawyer ako, hindi na ako maging kind person. Alam niyo po, ang nature talaga ng mundong ginagalawan natin, speaking about the lawyer, binabayaran ka para yung pangit pagandahin. At yung maganda papangitin. Ganun po ang mga lawyer. At mahirap po ang puso ng isang lawyer. Lalo kung wala yung relasyon kay God. Kaya nga po, totoo na ang batas ay nababayaran. Pero sa mundong ginagalawan natin, ayaw ito ng Lord. Kaya lang, we are living under our free will. Ang Diyos, hindi niya kayang i-violate ang kanyang sariling salita. Tandaan natin, nature ng ating Diyos ang pagiging righteous. Kapag sinabi niya, tinototoo niya. Ano man ang pangako binitawan niya, gagawin niya. He cannot violate His own name. Kaya sa atin pong mundong ginagalaw, bakit inaalaw ng Diyos na yumaman yung mga walang relasyon kay God at tayo na may naghihirap? Pero sa JA1, hindi po tayo pararanasin ng Lord sa mahabang testing na ito. Ano? Basta maunawaan lang natin ang lesson. Amen? Kaya makita lang po natin yung heart ng Lord, yung puso ng Diyos about His righteousness. Kasi sabi dito, kung ang pag-uusapan ay righteousness ng Diyos, meron itong kindness. The Lord is close to those who call on Him. Yes, to all who call on Him in truth. Paano ba natin tatawagin ang ating Diyos sa Kanyang katotohanan? Kung limited ang access at knowledge mo about the nature and character of our God. Kaya mahirap tumawag sa isang, sabihin na natin, pababawi natin, mahirap tumawag sa isang pangalan na hindi mo naman kilala ang pagkatao. Hindi kanyan paniniwalaan. Nakilala mo siya. Di ba? Kung hihingi ka ng favor sa taong may authority, dapat meron ka man lang kahit anong idea na masasabi about doon sa tao na lalapitan mo. Hindi yung alam mo lang yung pangalan, okay na. Di ba? How can you describe someone that has a particular power and authority kung wala ka namang alam sa kanyang pagkatao? Sa tingin mo, maway-welcome ka sa buhay niya? No. Di ba? Kaya kung meron po tayong malalim na pagkaunawa about sa ating Diyos, yung katotohanan na sinabi ng Lord, kasi ang ino-offer ng Lord na kindness sa atin, mangyayari lamang ito kung meron tayong pagkaunawa or pagkakilala kung sino siya. Amen? Magbibigay po ako sa inyo ng halimbawa. Ito ay halimbawa ko na rin dati. Paano mo ipararamdam ang kindness mo sa loob ng isang oras? Isang oras. Madali, mahirap. May kausap po ba ako? Madali, mahirap sa loob ng isang oras lang? Sino po nahihirapan sa isang oras na magbait-baitan? Aba, kayang gawin ito na lahat. Tama ba? Tama. Madaling maging maamo at mabait sa loob ng isang oras. Ang tanong, kaya mo sa loob ng 10 taon?
Nakuha niyo yung idea? Kung walang God's righteousness, ang hirap maging kind. Alam niyo po ba ang ino-offer sa atin ng Lord is yung kanyang character. We all know our God is righteous. Kaya lang, ang malaking tanong, paano natin ma-adapt ang puso ng Diyos being righteous at the same time, nagiging kind. Di ba? Kadalasan, ipinagdadamot natin yung pinakamahalagang factor ng pagiging righteous. Kindness. Kaya nga po, maraming issue sa buhay, alam ang tama, alam ang mabuti, hindi mo ramdam ang kindness, hindi mo pa rin mawin yung tao. Hindi mo pa rin makuha ang kanyang support. Bakit? Alam mo lang na may tama, ang gaspang naman ang ugali mo. See? Kaya, when God offers His righteousness and living under His authority about righteousness, kailangan maramdaman mo muna yung kindness niya. Amen. Tuloy natin. Ang sabi diyan, He grants the desire of those who fear Him. He hears the cries for help and rescue them. Following verse, in verse 19, He grants the desire of those who fear Him. He hears the cries for help and rescue them. The Lord protects all those who love Him. Saan daw mangyayari ang protection? Kapag natuto ka ng magmahal. Kanino? Sa ating Diyos. Ngayon, kung tatanungin ka ngayon, sa present situation at condition na iyong buhay, tunay mo bang minamahal ang ating Diyos? Kung kokonti ang alam mo sa Kanya, ang character, sa karanasan mo sa Kanya. When we build relationship sa ating Panginoon, kailangan mong maramdaman yung personal touch ng ating Panginoon, naramdam mo ang kindness niya. Kasi in that point of time na hinipo ka ng Lord, na naramdaman mo ang kindness, nagiging close kayo. Hindi mo agad siya mahal. Huwag po tayong maging manhid at mga nagpapakita lang ng nating mabuting motibo. Pero sa tunay, ang hirap mahalin ang isang entity na hindi naman natin nakikita. Diba? Kaya the only way para maunawaan natin ang righteousness ng Diyos, kailangan mo munang maramdaman ang kindness ng Diyos. Amen? Ito po yung picture ng nais ng Lord na maunawaan natin. Kasi kapag hindi mo naunawaan, marami kang alam sa Biblia. Alam about God. Naranasan mo ba personal ang kindness ng Diyos? Alam niyo po, isa sa mga deception ng kaway, ginagawang manhid ang bawat isa. Kasi kapag hindi mo naramdaman ang kindness ng sino man, hindi ka magiging close dyan. At hindi ka magbubuhos ng pag-ibig. Tama ba? Kaya in that way, nais ng Lord na makita natin na kapag nandun na yung pag-ibig mo sa Panginoon, then He will protect. Okay? Una, pinaranas ka ng kindness, in what form? Yang pamilya mo, yang kaibigan mo, yang kasama mo sa trabaho, meron diyang mabait. Ako hindi po naniniwala na tayo nabubuhay ng ating paligid, ang mga kasama natin, lahat ay pangit ang ugali. Baka nga mamaya, ikaw yung pangit ang ugali. Di ba? Kaya, nais ng Lord na mas maramdaman muna natin ang kanyang kindness, dahil alam ng Diyos, kailangan muna nating maramdaman buhay ang Diyos. Hindi lang nabasa natin literally sa Biblia, kundi naranasan mo ang kindness niya. In what form? Yang tao sa paligid mo. And even the favor, ito'y kindness ng Lord. Dahil hindi lahat naman binibigyan ng favor. Hindi naman lahat binibigyan ng pagkakataon. Selected ito ng Diyos. Sino pipiliin? Di yung na-acknowledge ang Diyos. Yung nakita ang kalakihan ng Diyos. Yung naramdaman na totoo ka sa ating Panginoon. Amen? Kaya doon po tayo nag-grow, living under God's righteousness. Then, ano mangyayari? The Lord protect all those who love Him, but He destroys the wicked. Dito na ngayon papasok yung mga wickedness ng tao. Kapag nanatili kang salbahe, nanatili kang walang paggalang sa ating Diyos, hindi mo in-acknowledge kung ano man yung tagumpay na meron ka ngayon, ay dulot lamang ito ng lakas ay pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, galing na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, wala ka man lang anything about na ang Diyos ang nagpala sa iyo, that will be the time of destruction in your life. Dahan-dahan. Amen? Kaya,
doon po natin makikita na once na-develop na yung pag-ibig, in verse 21, pansinin po natin, verse 21, I will praise the Lord. Bakit? Naramdaman mo ang kindness ng Diyos. And may everyone on earth bless His holy name. Dahil naramdaman mo, naranasan mo ang kindness and righteousness ng Diyos, at the same time, imposible hindi ka magpuri. Imposible na hindi mo hanapin araw-araw ang kindness ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa iyong pamilya, sa mga mahal mo sa buhay. Dahil hindi ka pwedeng hindi magpuri dahil na-inlove ka na sa nagbigay ng kindness sa iyo. Amen? Tingnan mo nga ang katabi mo. Oo nga. Sabihan mo naman siya, deklaran mo siya, apaw ang kindness mo eh. Na-inlove na ako sa iyo. Una kay Lord. O yung brotherly affection yan ha. O yung mga kabataan ha. Huwag niyo bibigyan ng meaning yan ha. Yung ibang meaning. Amen. Sino po nakukuha yung ating mensahe? Kaya mapapansin po natin na dito pa lang sa book of Psalm 145, 17 to 21, malinaw na ang righteousness ng Diyos nag-uumapaw ng kindness. Dahil apaw ang kindness, andun ang pag-ibig. Sino po yung pwedeng halimbawa natin dito na tumanggap ng great favor and protection? Si Job. Pinili ko na lang po yung mga verses para hindi po tayo humaba. Kasi ito po ay 42 chapters ang ating book of Job. Sabi dito, there once a man named Job who lived in the land of Uz. He was blameless, a man of complete integrity. He feared God and stayed away from evil. Perfect. Diba? Si Job, perfect. Walang makitang flaws. Then in verse 3, let's jump in verse 3, he was in fact the richest person in that entire area. Proven na pinayayaman ng Diyos ang mga taong nabubuhay at lumalakad ng blameless. Walang makitang mali sa buhay. Sa panahon natin, meron pa bang ganon? Tingnan mo nga ang katabi mo. Sabihan mo siya, ikaw yun. Kaya lang may process. Sabihin mo, kaya lang may process. Di ba? Let's go in the process. Yeah? Pasok tayo sa process. Kasi kapag hindi tayo pumasok sa process, bihira na po ang mga Job of this generation. Bihirang-bihira na, pero hindi imposible. Sino po gustong maging Job ng generation na ito? Parang ayaw nyo ng pagsubok eh. Lalo sa mga nakapagbasa, naku, hindi na. Ayaw ko magkaroon ng malalaking source. Naku, Lord, nakakadiri. Yeah? Hindi na po iaalaw ng Lord kung ano yung naging testing kay Job, similar iparana sa atin. Ibang level. Ibang generation tayo eh. Kaya lang, the idea is there. Lahat susubukan. Di mo, naging perfect si Job. Tingnan natin, perfect. Kaya, may great favor and protection na naranasan siya. Ano nangyari ba sa kanyang buhay? Ano nangyari sa kanyang buhay? In verse 5, ito pa, isa sa character ni Job, na kailangan po nating i-desire din. In verse 5, Job would purify his children. He would get up early in the morning. Sigurado ito'y madilim pa, madaling araw. And offered a burnt offering for each of them. Ang anak po ni Job ay 7 lalaki, 3 babae. Pinagpipray niya ang anak niya isa-isa. For Job said himself, perhaps my children have sinned and have cursed God in their hearts. This was Job's regular practice. Makikisabi, regular practice. Na pinagpipray niya ang anak niya araw-araw, isa-isa. Ilan ang anak niya? 10. Sino po dito napapagod mag-pray sa anak? Iisa naman. Napagod ka sa iisa. Kay Job nga, 10. Di ba? Ano pong nais ng Lord i-connect natin dito sa message ng Lord? To live na ma-acquire natin or ma-receive natin ang favor ng Lord, yung great favor ng Lord at protection, tularin natin si Job. Nabuhay siya na ayaw niya
ng masama or kinamumuhian niya ang masama or ang kasalanan. At lagi siya nagpipray sa kanyang mga anak. Bakit kaya si Job magpipray sa kanyang mga anak? I do believe, napansin niya ang kanyang mga anak, malayo ang puso sa Panginoon. Di ba? Bakit pa ito babanggitin sa Biblia kung hindi mahalaga? Nowadays, kapag ang magulang ang una nakakilala sa Panginoon, wari yung father, o kung sino man sa couple, yung mga anak naiwan, dahil ikaw ang inuna, sa hirap naman mapasunod. Di ba? Sa hirap naman. Kaya, napansin ni Job na kailangan niyang magsumikap na ipanalangin ang kanyang mga anak for what intention? Anong dahilan? Gusto niya ma-inlove din ang kanyang mga anak the way he lived blameless. Di ba? Yun ang nais ni Job, na matulad sa kanyang mga anak. Kaya lang, hindi ganun na nangyari. Ano nangyari, di ba? Nung dumating yung pagsubok, ubos ang anak. Wala po natira sa mga anak niya, mga panahon na yon. Kung susundan niyo po yung mga verses natin in Book of Job, chapter 1, naubos ang lahat ng kanyang ari-arian din. Habang nagpiesta ng kainan ng kanyang mga anak, gumuho ang bahay, natabunan, may dumang malakas na hangin, ubos yung kanyang mga anak. Sa tingin niyo, bakit inalaw ng Diyos na hindi na ma-spare yung mga anak niya? Baka kahit kadadami ng prayer na Job, pray na ng pray, kaya lang kapapaalala o hindi nakikinig. Siya, naging bahagi na lang ng kwento ni Job. Amen? Hindi po yun mangyayari dito sa atin, ha? Amen? Tingnan mo yung katabi, abay, maawa ka dyan. Walang pasaway dito, amen? Kaya, ang Lord, dito pa lang, punong-puno na agad ng lesson na kailangan po nating matutunan. Kasi kahit po sa ating panahon, kaya pa ring baguhin ng Lord ang ating mga anak. Kasi andyan na ang Panginoong Hesus. Iba po nung time ng Old Testament, talagang iba ang hatol ng Panginoon. When Jesus came sa ating generation, umabot sa ating panahon, iba na ang love language ni Lord. Lagi na lang tayong inuunawa. Kaya sabihin mo yung katabi, tama nang unawain ka. Kasi ikaw ay pasaway. It's about time to stand. Amen? Parang hindi maniwala yung iyong katabi, ikaw yun. Amen? Nakakasunod po ba lahat? And then, sila tayo. Ito po nangyayari kay Job. Next slide na. Job's righteousness has deliberately opened God's favor and attention. Dahil nabuhay siya ng blameless, living under God's righteousness, kayang ibigay ng Diyos ang open heaven experience na araw-araw meron kang God's favor. Meron po tayong pastora, nung siya po hindi pa pastora, yun ang pangalan ng kanyang business. God's plan, God's favor. Kasi naranasan niya yung kindness ng Diyos. Nagsimulang wala namang sapat na puhunan. Pero nangyari ang favor ng Lord. Bakit? Kasi hindi mahirap mabuhay ng blameless. Kaya wag mong iisipin na napakahirap maging banal. Yun ay deception ng kaaway. Yang katabi mo, hindi yan lang nagbabait-baitan. Talagang gusto niyang maging mabait. Amen. Amen. Nakukuha po ba natin? Amen. Wala na tayong question. Basta ikaw ay nabubuhay upright, blameless, nagpipray parate, you will receive God's favor and attention. At open heaven experience po kasi ito. Then number 2, living under God's righteousness. God's righteousness always comes with a test of character. Ito na. Pag pinayaman ka na ni Lord, ito na yung moment na itetest na ng Lord ang character mo. Kunwari, nasa point of time ng buhay mo ikaw na ikaw ay nagkakaroon na ng knowledge about our Creator. Yumayaman ka na. Or baka mayamang-mayamang ka na. Handa ka bang matest ni Lord? Handa ka bang dumaan sa series of testing para makita talaga kung ano ang meron sa'yo?
Sino pong handa na? Taas ang kamay. Pastor, tinatakot niyo naman kami. Huwag niyo kami biglain. Ginugulat niyo kami. Handamat hindi. Tandaan natin, handamat hindi. Susubukin ka. Mamaya, explain ko sa inyo bakit. May panahon po na ginagawa ang Lord sa ating buhay. Ready or not ready, dadaan ka. Kasi, merong itinatakda ang Lord na tagumpay sa atin. Favor. Na kung saan excited siyang iparana sa atin. Amen? Tingnan po natin yung nangyayari kay Job. If living under God's righteousness comes from a test of character, tingnan natin po in verse 6 to 9, one day, the member of the heavenly court came to present themselves before the Lord, and the accuser, Satan, came with them. Where have you come from? The Lord asked Satan. Biruin nyo, si Satanas at ang Diyos nag-uusap pala. Kasama pa ang buong court of justice. Eh ito, may kasama yung heavenly court. Nag-usap sila. At tinanong ni God, saan ka ba pumapatrolya, Satanas? Satan answered the Lord, I have been patrolling the earth, watching everything that going on. Then the Lord asked Satan, have you noticed my servant Job? He is the finest man in all the earth. He is blameless, a man of complete integrity. He fears God and stay away from evil. Sinong nag-brought up kay Satan? Kay Satanas? Sino nag-brought up kay Satan? Kay Job. Baliktad, okay? Si God. Bakit? Nakuha na ni Job ang atensyon ng Diyos kasi ipinaranas na ng Diyos kay Job ang great favor. Kaya ibinibida ni God si Job kay Satan. Tanungin mo ngayon yung katabi mo, kapatid, alam ko, ibinibida ka ni God kay Satan. Hala, napatawa na. Ano kaya sinasabi ni God about you? Are you blameless? Are you living with complete integrity? Baka hindi yun ang kwento. Di ba? Kaya ang ating Diyos, napapansin po tayo kapag tayo'y nagsusumikap, masunod ang kanyang kalooban at ang kanyang karakter. Kaya ano nangyari? Kasi nandyan yung heavenly court kasama si Satan. Ano po nangyari? Ito na yung testing. In verse 9, Satan replied to the Lord, yes, but Job has good reason to fear God. Sino po ditong ang mindset or nakaranas ka ng ganitong mindset, gagawin ko yung kalooban ng Diyos para ko ipagpalain? Kasi yun ang way eh. Yes, good reason naman yon. Pero pwedeng gamitin ng kaaway para i-test ka. Amen? Ngayon, kung andyan yung testing, tuloy natin in verse 10, you have always put wall of protection. Nangyari yung number 1 point natin, great favor and protection, dahil nabuhay nga ng blameless si Job. Ipinaranas ng Diyos kay Job. Ang tanong, mahal kaya niya si God when God removes all those riches and favor and protection? Yun yung tanong, yun yung testing. Kung nasaan daw ang kayamanan sa puso mo, yun din ang lalabas sa iyong mga bibig. Diba? Out from the abundance of your heart, the mouth speak. Kaya ito yung testing ng tunay na laman ng puso ni Job. Then you have made him prosper in everything he does. Look how rich he is. Kinonfirm ni Satan na pinayaman mo talaga naman si Job. Wala nga siyang katulad. Nag-iisang siya ang pinakamatinding hasindero ng lugar. Pinakamayaman sa lahat ng hasindero ng lugar ng As. Kinonfirm yung sinabi ni Lord. But reach out, ito na, yung atake ng kaway. Ito na yung way ni Satan. Alam niyo po ba, si Satan, para lang po mas maging malawak ang ating pangunawa about Christ, about the word of the Lord, ang title ni Satan, pinaninindigan niya, which is talagang tunay. John 10:10. The thief comes from stealing, killing, and destroying. Naparito siya para gawin ang kanyang titulo.
magwasak, magnakaw, at pumatay. Yan ang title ni Satan. Kaya nangyari, it touched down, but reach out and take away everything he has, and he will surely curse you to your face. Ito na po yung testing. To confirm both intention of God and Satan. Para makita ang laman ng puso ni Job, kailangang dumaan sa testing. Alisin ang lahat ng meron siya. Kasi, naku-curious din si God kay Job. Baka totoo nga si Satan. Pag si Job ay naghirap na, hindi na ako sambahin, baka isumpa na ako. Eh, ang Lord naman hindi nagkaka-doubt. Pero kung we are in the level ng tao, ay talagang ganun, di ba? Itetes at itetes yung tayo ng puso ni Job. And then nangyari ang lahat. Nangyari ang testing. Inubos at inalaw ng Diyos na maubos ang lahat. Tandaan po natin, ang Diyos kaya lang mag-allow. Pero hindi nais niyang mawasak ang sino man sa atin. Okay? God want to confirm sa mukha ni Satan, ang anak kong itong si Job, maasahan ko. Sabihan mo ngayong katabi mo, maasahan ka ni God, ha? Kapag tinesting na po tayo, sana yun po ang makita sa atin. Na kapag tinesting tayo, ay, maasahan ko itong si anak kong, anong pangalan mo? Banggitin mo ang pangalan mo. Di ba? Ang sarap, no? Si God, naasahan tayo na tayo totoo sa kanyang salita. Amen! May nakukuha po ba? And then, in verse 12, all right, you may test him. Ito na yung naging pintuan ni Satan na panghimasukan ng buhay ni Job. Kaya kung ikaw ay under pressure ngayon, tinetest ng Lord ang pag-ibig mo sa Kanya at sa Kanya lamang. Amen. Nung sinabi ni God, all right, you may test him, the Lord said to Satan, do whatever you want with everything he possesses, but don't harm him physically. So Satan left the Lord's presence. Yun na yung simula ng sunod-sunod na parada ng pagsubok. Taas ang kamay ng gusto ng parada ng tagumpay. Amen! Abay, gusto-gusto, pero pag parada ng pagsubok, naman Lord, dahan-dahan lang. Matampuhin pa nga ako. Gusto mo naman agad, parada ng pagsubok. Ano ba nangyari kay Job? Di ba? Hindi pa nga siya nakakapagdalamhati sa mga namatay niyang anak. Naubusan na siya ng buong lahat ng niyang kayamanan. Nagtitira lang ng kanyang servant para i-report, naubos na po yung mga alagang mga sheep, mga ox, naubos na po, ako na lang po ang natira. Di ba ganun ang story? May naiiwang nagbabalita para iparating ang mensahe kay Job na wala na siyang ari-arian. Naubos ang lahat sa kanya. And then, hindi lang po to that extent ang testing ni Job. Yung physical body niya, inalaw din ng Lord i-test. Amen? Kaya ngayon po, ano po ba ang lesson na kailangan nating makita sa buhay ni Job? In verse 42 of Job, chapter 42, verse 1 and 2. Basahin po natin ito. Next slide natin. Kung inalaw ng Diyos na i-test si Job, si God, i-allow rin ang testing sa atin. Amen? Kailangan makakonect po tayo dito. Dahil, next slide, basahin po natin sabay-sabay. Our God knows the best way to test us and not to destroy us. Tandaan mo yan. Hindi kalooban ng Diyos, wasakin ka. Ang nais ng Lord, mapalabas ano ba talaga ang mahalaga sa'yo? Kayamanan na meron ka o ako na wala kang kayamanan? Yeah? Yun ang nais ng Lord mapalabas kay Job. At nangyari naman na nagtagumpay si Job sa pagsubok. Kaya, anong sabi sa verse 1 and 2 ng Book of Job 42? I know that you can do anything and no one can stop you. Kaya kapag sinusubukan na tayo ng Lord, ano ba dapat ang maging tayo ng ating puso?
Alay, nagsisimula pa nga lang ng pagsubok, umaayaw na. Ayaw ko na, Lord, hindi ko na kaya. Di ba? Anong ipinakikita mo kapag gano'n na reaction mo? You are a weak vessel. Napakahina naman ng aking anak na rin. Bakit ba nangihina tayo? Ba't ba tayo nakakapagsalitang hindi natin kaya? Nakaligtaan mo ang Diyos ay malakas. Nakalimutan mong mayroong rescuer. Kailan ba mangyayari ang rescue? When you love God. Not the treasure. Not the possession. Not whatever you are enjoying. Kasi doon lang darating ang protection. Pag mahal mo si God at nakita ng Lord, mahal mo talaga siya. Eh ngayon, ang reaction mo, di ko na kaya, Lord. Maawa ka sa akin. Sino pong gano'n? Yung bang na-exaggerate yung mga pagsubok? Huwag naman natin i-exaggerate yung pagsubok. Alam niyo po, hindi po goal ni God na tayo kaawaan dahil tayo nagpapakahina. Ang nais ng Lord ipakita sa atin at iparana sa atin, mas piliin mong maging matatag. At gamitin mo ang salitang nagpapatatag. Sa halip, nakaawaan mo ang sarili mo. Kaya ko to. Makikisa nga. Sabay-sabay tayo. Kaya ko to. O di ba ang sarap ng ganon? Kung yun ang makikita ng Lord, kaya ko to. Bakit? Lord, andyan ka, sasamahan mo ko. Di ba? When God sees na nung dumating sa testing, kinaya mo to, tiningnan mo siya, Lord, minamahal kita, kaya kinakaya ko to. Ngayon, I have proven myself, mahal kita kasi kinakaya ko to. Then, His protection will come. His rescue will come. Kaya walang dapat ipag-alala kapag dumadating ang pagsubok. Amen? Makikisabi sa iyong katabi, huwag ka nang mag-alala. Amen? Kapag alam mo kung sino ang kasama mo, na ang pinakamalakas na entity, pinakamalakas sa lahat. Di ba? Naalala ko yung mga sa Facebook, di ba random yung mga feeding doon? Hindi na ako nababagay sa mundo ng mga tao. Yun ba? Daigdig ng mga tao. Sobrang lakas ko na. Sino nakarinig ng gano'n? Sino nakarinig ng gano'n? Hindi na ako nababagay sa mundong ng mga tao. Napakalakas ko na. Sino nakarinig ng gano'n? Minsan naisip, grabe na mga ginagawa ng social media. Pero looking forward, okay, looking forward, di ba ayaw ng Lord ng ating bukang bibig kapag dumadating ng pagsubok ay parang wala ka nang magagawa? Di ba? Ang nais ng Lord, makita mo sa sarili mong may magagawa ka dahil sasamahan ka ng ating Diyos. Pwede ba natin palapakan si Lord doon? Sige, para kay Lord. Yung para kay Lord. Ayan. Kung si Lord naman ay, siyempre, si God, magagawa niya ang gusto niya, dahil Diyos siya, ay di daloy lang tayo. Pero ipakita naman natin, hindi tayo hinang-hina, yung walang pag-asa. Alam niyo po, kapag may nakasama kang taong walang pag-asa, parang ikaw ang unang mamamatay. Aba, kayo pinanghihinaan na ng loob, sinamahan ka pa ng mahina rin ng loob, saan na kayo pupulutin? Di ba? Kaya ang Lord, nagkakaroon siya ng tanong sa ating buhay, sa ating puso. Ano ba naman anak, ang dami mo na nararanasan ng pagpapala, ganyan ba lang ang aking katatayuan sa iyong puso? Yumamang ka na. Bakit nung maubos yan? Parang hindi yumaman ang pag-ibig mo sa akin. Yeah? Kaya kailangan makita po natin yon. Kaya number 3 point. Ready na po tayo matesting. Amen? Kaya natin ito. Amen? Walang susuko. Dahil tagumpay naman pagkasama natin si Lord. Amen? Number 3. Last point. God's righteousness comes with great restoration and prosperity to those who love. Mark that word, love and obey Him. Okay, kapag nandyan na po tayo sa point na yan,
At nangyari po kay Job, yung pinakamasarap na moment ng kanyang tagumpay. Ito na yon in verse 10 of chapter 42 of Job. When Job prayed for his friends, the Lord restored his fortunes. May prayer uli. Alam nyo, nung time na siya'y nabubuhay, naisip ng kanyang mga kaibigan, siya'y nasumpa. Yun po ang story noon. Kaya ka nagkakaganyan, bakit may ginawang kasalanan sa ating Diyos? Kaya ka naghirap. Alam nyo, even yung kanyang partner, yung partner ni Job, hindi po binigyan ng pangalan, sumpahin mo na ang Diyos mo. Nung siya'y nagkaroon na ng mga boils, yung mga parang malalaking pigsa. Eh di, sino po nakaranas dito ng pigsa na tumubo sa alangang pwesto? Iisa pa lang, dinamdam mo na. Masakit naman talaga, di ba? Sino po dito nakaranas magkapigsa sa alangang lugar? Hindi ka makatulog. Kakain ka na, daing-daing ka pa. Di ba? Iisa pa lang pigsa yun. Si Job, bat, hindi nga daw siya nakakatulog based sa story. At yung mga kaibigan niya, pinag-isipan pa siya ng hindi maganda. And then, ito na yung testing na makikita natin sa puso ni Job. Alam ni Job, mahal niya ang Diyos. Kahit walang kayamanan, kahit may mga kaibigan siya na nagsasabi sa kanyang baka may nagawa siyang kasalanan sa Panginoon. But, he stayed na mahal niya ang Panginoon. Mahal niya ang kanyang mga kaibigan. Kasi ang mga nagmamahal po sa Lord, listen to this church, ang nagmamahal kay Lord, walang nagiging kaisipan of hatred. Walang ganon. Bakit nangyari kay Job? Sinasabihan siya ng hindi maganda ng malalapit sa kanya, pero ang ginawa niya, ipinanalangin niya ang mga kaibigan niya. And then came, dahil nakita ng Diyos ang puso ni Job, na nagmamahal pa rin siya sa kanyang mga kaibigan, the Lord restores His fortunes. Di ba? Sarap nun? Restoration. In fact, the Lord gave him twice as much as before. Kaya yumaman pa ng matindi si Job. Sino po ditong gusto pang yumaman ng matindi? Kaya yung mga haters nyo, start praying for them. O isipin nyo yung mga haters nyo, pag-pray nyo na sila. Nang sa ganon, i-restore na ng Lord ang fortunes. Amen? Sinong gusto ng fortuner? Brum. Yeah. Walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Kaya, ang fortune, madali kay Lord. Ang hindi madali kay Lord, ay yung makita kang nasasaktan at hindi nagtatagumpay. Ulitin ko. Bilang believer, bilang Krisyano, masakit ang kalooban ng Diyos. Pinayaman ka ni Lord. Pinaranas ka ng matitinding overflow. Pero nakikita ng Diyos na mas iniibig mo ang mga bagay na ito kaysa sa Kanya. Yun ang pinakamasakit sa ating Panginoon na pwede mong magawa. Kapag nakita ito ng Lord sa iyo, nalulungkot na lang si Lord. Alam niyo po, ang isang pinaka-desperate situation sa buhay nating Krisyano, kapag hindi na tayo pinasukan ng Lord, ibig sabihin, pinabayaan ka na sa iyong journey na yan. Enjoying the success, the fortune, and everything, hindi ka na pinapakalman. Hindi ka rin tinetesting. Kasi kung nakita sa puso mo na hanggang doon na lang pag-ibig mo kay Lord, ay ano pa tetestingin? Nakikita niyo yung point? Kaya, yun ang pinaka-desperate na situation. Pero sa panahon ni Job, binuksan ng Lord ang kaisipan ni Satan. Akin si Job. Ang laman ng puso ni Job ay ako, hindi ang kayamanan. Amen? Napatingin tuloy ako doon sa ating lagay ng mga pang-cover. Oh. Imagine, marami yung gold bars. Grabe. Sige na nga, Pastor, ano naman sinasabi mo? Nakukuha po ba natin yung lesson? In fact, the Lord gave him twice as much as before. Then all his brothers, sisters, and former friends came and feasted with him in his home. And they consoled him and comforted him because of all the trials the Lord had brought him against him.
And each of them brought him a gift of money and a gold ring. Kaya nga po yung haters natin, pag binahal natin, pag nagbalik yan ng pag-ibig sa'yo, may regalo. Kanino yon? Aba, ayaw ninyo, riregaluhan kayo ng haters nyo. Kasi nakitang trusted ka, na minamahal mo siya. Kaya, say, I love my haters through Christ Jesus my Lord. Amen? Hayaan nyo yung mga haters. Sila'y way para pagpalain ka pa ni Lord. Amen? Hindi man natin mapipigilan ang kanilang mga iniisip sa atin. Ang mahalaga, iniisip nila tayo. Hindi natin sila iniisip. Ipag-pray na lang. Amen! Sige na nga, lipat na tayo ng channel. Ano sunod? In verse 12 of Job chapter 42, the Lord blessed Job in the second half of his life. Pag sinabing second half, yung first half ng ating buhay, kung ang ating buhay ay pagkakalooban ng 120 years pa, sino ditong napipicture ang kanyang sarili na 120 na? Brother. Dito, ang pinag-uusapan yung second half. Umabot po ng 140 years si Job. Kung yung first half, naubos ang lahat. Sabihin natin yung 17 singkad ng first half, naubos ang kayamanang meron siya at pamilya. Yung second half, basahin natin, yung second half, his life even more than in the beginning. Diba? The Lord blessed Job in the second half of his life even more than the beginning. Ibig sabihin, kung meron ka mang nararanasang pagsubok ngayon na parang nauubusan ka na ng lakas ng loob, nanghihina ka na, nauubusan na yung inaasahan mo para maisalba, kung ano mang iniisip mong maisalba, yan ay first half pa lang. Anong meaning nun? Huwag mo masyadong ipagdalamhati ang mga nawawala sa'yo. Amen? First half pa lang. May second half pa. Kumbaga sa laro, babawi tayo sa third and fourth quarter. Papanaluhin natin ang laban. Amen? Kasama mo si God. At nangyari, yung second half ng buhay ni Job, mas matindi. In verse 16, Job lived 140 years after that, living to see 4 generations of his children and grandchildren. Verse 17, then he died, an old man who had lived a long, full life. Pag sinabing full life, long and full life, walang sakit. Sino po nagdidesire dito na his life will end na hindi may cancer, hindi may sakit, hindi aalagaan. Si Job hindi inalagaan. Pag sinabing long and full life na pangako ng Diyos, mararanasan mo yung matitindi pang pagpapala greater than your first half at hindi ka magkakasakit. Kanino yon? I'm activating your faith. Kanino yon? Kaya yung ating mga elderly dito, palala kasi kayo ni Lord. Walang mamamatay na may sakit o cancer. Amen? Abay, pangako ito ng Lord. Eh, paano tayo magiging buhay na patuton? Dadalawin ka ni sister. Brother, sakit na, hindi ko na kaya. Kuhanin ako ng Lord. Kasi may cancer. Di ba? Hindi po kalooban ng Lord na tayo mamatay na may sakit. Ipinakita ito ni Lord sa kanyang mga minamahal at sa mga nagmamahal sa kanya. Alam niyo po, ang aking nanay is a proof. Sa takot ng aking ina na sila'y alagaan na namin. Magsi-77 na po ang nanay ko, pero malakas pa siya. Walang maintenance. Ako ngayon may maintenance eh. Inalaw na ang Lord eh. Para medyo mas slow down lang ako. Naghanap na lang ako ng positive. Pero the thing is, listen to this church. Tingin kayo rito.
living under God's righteousness, hindi mo pwedeng piliin ang tagumpay na gusto mo lamang. Tandaan mo, when God's righteousness is in your life, mayroong tagumpay na gusto ng Lord magtagumpay ka, ayaw mo lang dumaan. Anong lesson doon? Nais ng Lord iparanas sa'yo ang tagumpay na hindi mo nararanasan sa iyong first half. Nakuha niyo yung mensahe? Pwede po ba tayong tumayo? Let us consider, alam niyo po ba, to encourage one of you, hindi ganun kadali. Pero sa tulong ng biyaya ng Diyos, I do believe in my heart, God has implanted something in your heart. I do believe, bilang pastor nyo, may inaayos ang Diyos. Ibig sa inyong isipan, may tinitimpla ang ating Diyos. Bakit? Ang tagumpay na naranasan mo noon at hanggang ngayon, hindi pa yan ang tunay na tagumpay. Bahagi pa lamang yan ang tagumpay na nais ng Lord iparanas sa iyo. Meron siyang hinihintay na tagumpay na dapat mong pasukin, dapat mong daanan. Pero hindi ka masyadong nagpo-focus doon. Kasi you are enjoying what is the present. Then ask the Lord, ano ba yan? Bago po natin awitan ng Panginoon, let us internalize itong tanong na ito. Kayo po makakasagot. Anong pag-ibig kay God ang hindi mo pa nagagawa para sa Kanya? Anong klase ng pag-ibig na ang Diyos mismo naghihintay para isuko mo ang lahat? Naghihintay ito ng tagumpay sa iyong buhay, pero merong humahadlang sa iyo. Yang humahadlang na yan, madali na ito'y alisin ng Panginoon sa iyong buhay. You need to choose Him first. Piliin mo muna ang ating Panginoon. Sasamahan ka para lahat ng balakid na yan, alisin ng Lord. Sige po, habang nag-offer tayo ng awitin sa Lord, let us internalize itong message na ito by bringing our love sa ating Panginoon. Come on, church. Habang inaawit mo yan, ang Diyos ay nangungusap sa iyong kalooban. Out loud. Let God be greater in your life. Towards heaven. Paramdam mo sa Lord na mahal mo siya. Come on, lift up your hands towards heaven. Come on. Malagat mong dakila ang ating Diyos sa iyong buhay. Come on, church. Lift up your hands towards heaven.
mo habang nakataas ang ating mga kamay, ipakita mo sa iyong buhay na dakila ang ating Diyos by raising your heads number 7. Ito'y lagi ko pong sinasabi sa sino man na nakakausap ko, and even in every preaching, when you raise up your hands towards heaven, this is a sign of submission to God's authority, God's righteousness. This is a form of victory. This is the symbol of God's victory in our life. Ito'y paraan ng pagdadakila ng ating Diyos when we raise our hands towards heaven. Nais ng ating Panginoon, iparanas mo, iparamdam mo sa ating Panginoon na dakila siya sa iyong buhay. God sees the level of your love sa ating Panginoon. Batid ng ating Diyos ang tayo ng iyong pag-ibig sa Kanya kung lubos mo siyang minamahal. At sa oras pong ito, Panginoon, I pray na ang mensaheng ito na aming tinanggap ay maging way upang mas higit pa naming piliing mahalin ka. Mabuhay ayon sa iyong kalooban. Mabuhay ng tulad ni Job, blameless, walking with full integrity. Nananalangin sa aming mga haters, nananalangin maging sa aming mga anak, nananalangin sa aming mga kaibigan. Lord, I pray, let that character of Job ay mabuhay sa bawat isang naririto and even sa mga nakikinig sa live stream. I pray, let that character that pleases you, God, ay magharing lubos sa bawat isa. At hayaan mo, Diyos, yung first half to the second half of the life of your people na narito. Lord, great favor I declare in the name of Jesus. Even divine protection I declare mangyari ito sa bawat isa. At hayaan mo, Panginoon, na ang pag-ibig na ito na meron ng bawat isa ay mag-grow at mas maging matatag sa bawat isa. Again, all the glory, praises, and adoration ay para lang sa iyo. Ang lahat ng tumanggap ay magsabi ng malakas na Amen and Amen.